sana mag-throw ng birthday party, a beach party with my friends. Kaso ayaw pumayag ni Dad. Not unless may adult supervision. Gusto ko kasi sana invite kayo ni Attorney Kurt sa event. Nag-send ng direct message si Ino sa ibang friends natin. Lahat sila invited sa beach party ng ex mo. Tayo lang ang hindi kasama. We will crash that party. Oh my gosh, Lilet! Ano gusto nyo? Patampot ko kayo sa security dahil gate crasher kayo dito? Magkasama nga sila ni Trixie, but they have no idea kung nasaan yung beach party. I swear, pag umuwi ang batang yan dito, makakatikim siya sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Baka ikaw ang pakainin ko ng buhangin nang manahimik ka. Hanapin na lang natin si Ino. He has a lot of explaining to do. Ayun pa ako. Kaya pa ba? Kaya pa. Cheers! Cheers. Ino, let's talk. Sino nagsabing pumunta ka dito sa party ko? I don't remember inviting you, Trix. For your information, Ino, hindi ako katulad ng mga babae dyan na pwede mong deadmahin. Okay? Madaming lalaki nagkakandara pa sa akin. So you better think twice bago mo ko i-push away. Okay? Pero dahil birthday mo, sige, I can forgive and forget yung pang-ghost na ginawa mo sa akin. You know, you're so lucky nga eh. Kasi I'm so willing to give you one more chance para lang makabawi sa akin. Ba ang kulit mo? Hindi ba malinaw sa'yo na ayoko na sa'yo? Trix, kung manggugulo ka lang dito, mabuti pa umalis ka na. Just leave my party. Please, huwag mo naman gawin sa akin to. Ako na nga to nagre-reach out sa'yo eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Lahat ng efforts na ginagawa ko para sa'yo, Ino. Gusto ko lang naman na maging tayo ulit eh. I can be a better girlfriend this time. Please? Trixie, we were never even officially together. And huwag ka mag-expect na magiging tayo ulit. Kasi ang ayoko sa lahat, yung babaeng makulit at demanding. So please, don't bother me anymore. Ang yabang mo? Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko sa'yo. Saka mas madami namang lalaki may gusto sa akin eh. Kayang-kaya kitang palitan sa kahit na sinong lalaki dyan. Yung may balls, hindi yung bahagang buntot sa parents niya. Huwag mo test ang patience ko, Trixie. Okay? You won't like it when I get mad. Kaya umalis ka na. Don't belong here. Huwag mo pa hintayin na tawagan ko yung security. Trix, tara na. Go! Party ko to! Okay? Trix, tara na. Umalis ka na. Leave me alone. Tagal. Oh my God, you're so funny. That's not me eh. It was you. You danced like... Sinasamantala yung vulnerability ni Trixie. Eh, mama niya, kumanda kayo sa akin. Akala ko ba wala ka ng pakialam kay Trixie? Dahil malaki na yung atraso niya sa'yo. Ikaw? Irita nga ako sa kanya. Pero hindi ko hahangarin na mapahamak siya. Pilet, tignan mo to. Akala mo kung sino eh. Ako na naman mapapaaway eh. Lilet!
Hoy! Layuan niyo nga siya! Sino naman to? Yaya mo? Trixie! Minamanya ka na ng 2 ungas na yun, wala ka pa rin gagawin? Oh my gosh, don't mind her. She's nobody. Hoy, ikaw tong lupa! Huwag kang storbo. Iwan mo na kami. Alis! Hoy, kayong dalawa. Daan-daan kayo sa panalilitaan nyo, ha? Abogado tong binabastos nyo. Gusto nyo, kasuhan ko kayo ng acts of lasciviousness kapag hindi pa rin kayo tumigil sa pagmamanya kay Trixie. Trixie, halika na. Lumayo ka na sa dalawang yan. Ano ba? Sabi na huwag mo akong pakialaman eh. I don't need you para protektahan at i-defend ako sa mga lalaking to. Kasi di ba ito naman yung gusto mo? Yung ikaw yung magaling, ikaw yung bida, kasi lagi ka namang bida-bida eh, di ba? So go! I don't need you! Leave me alone! Ang kulit ko kasi, no? Hindi naman kita mapakailaman. Kung gusto mo talagang mapahamak, bahala ka na sa buhay mo. Go! Leave! Alis! Chubi! Sorry about that. Where are we now? Hey, babe! Babe! Saan ka pupunta? Ayoko na sa inyong dalawa. Bored na ako. Hey, bakit di ka nang sumama sa amin? We can hit pics, ha? Asa ka pa? Alam niyo, kahit lasing ako, may taste ako. Okay? So, leave me alone. Babe! Ano ba? Alam mo, ang lakas mo mantis, no? Paasa ka! I don't care! Leave me alone! Ba? Go to hell! Sayang din. Hailey! Trixie. Kaya mo pa ba? Sheila, Ma'am, nasa kwarto na ba niya si Trixie? wala pa nga po, ma'am eh. Umakyat ka na dun sa sir mo, sabihin mo naka-ready na yung breakfast. Sige pa, sige pa. Where the hell have you been, young lady? You're in big trouble. Tell me, where the hell have you been? Trisha. Trixie? Ba't ganyan itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Trixie, speak to us. What happened to you? What is it? I feel harassed. What happened? I think I've been raped. Na-rape ako ni Ino. Come with me. Come here. Trixie? 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 Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Start from the beginning. I'm sorry.
No need to apologize. Concerned na kami sa'yo. Tell us what happened. It's so dirty. I thought we liked each other, Mom. I told him to stop. Pero binaboy niya ako. Binaboy niya ako. Hayop sa papatayin ko yung tao yun! Sheila! Susi na kotse! Sir, sandali lang po, apo. Ramir, calm down! At saan mo siya hahanapin? Alam mo ba kung nasan si Ino? At pag nakita mo siya, anong gagawin mo? Aawayin mo? Sasaktan mo? Magpapakulong ka rin ba? Ramir! Kailangan ka ni Trixie beside her. She needs us. And besides, pag sinunggod mo si Ino, it will just create a huge scandal. Malalaman lang ng lahat kung ano nangyari sa anak natin. Hindi na niya kailangan yung kahihiyan. So you're saying we just stay here? Contain it and do nothing? Mas malaga pa sa'yo ang kahihiyan! Pinoprotektahan ko lang yung interes ng anak natin, Ramir. No, Mom. No. Tama si Dad. I want Ino to suffer. I want him to rot in hell. Susumbong tayo sa pulis. Ipapakulong ko yung walang liyang Ino na yun. It's just too bad na nasa Europe ngayon yung mom ko to receive an award for her show. Actually, yung birthday outreach ko, it would have been much better kung nandito lang sila ni Dad. Linda nga ko po kasi ako kay Calorena na sasamahan ko si Ino. Miss Chichi! Sorry po bata, nakakatawa. Miss Chichi here. She will be briefing you on the program. Kaya, if you excuse me for a moment, may kakausapin lang po ako. Ringilit! Oh, Ino, okay ka lang ba? Para saan yun? Ringilit, gusto ko lang po ulit mag-thank you sa inyo para sa kagabi na sinapron niyo kami ni Attorney Kurt. Actually, kung di dahil sa inyo, hindi ako makakapag-birthday sa beach. Nag-promise kasi ako sa mami mo. Tinutupad ko lang. At thank you din. Kahit weekend, pinili niyo pa rin mag-volunteer sa birthday outreach ko. At hindi mo na ako kailangan bantayan. Ano ba? Good boy ako. Good boy. Eh, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito, mula lang to. Galos lang to. Everyone, may I have your attention, please? Let's start our program. Ladies and gentlemen, we welcome our special guest today, Mr. Ino De Leon. Thank you kasi pinili mong i-celebrate ang birthday mo with the special kids of Big Hugs Foundation. Gusto rin namin i-acknowledge ang presence ng iba pang regular volunteers na every weekend ay dumadalaw dito. Excited na ang mga kids na makita kayo. Ako din. Alright, let's start. Hi! Here, you can have this. Photo, please. Picture. Amy,
Baka pwede po akong paying copy para masend ko po kay Kaloren. Ay, sorry. Bonnie? Iyat. How's her daughter? Well, based sa physical examination, no, wala kami nakitang laceration sa private part ng pasyente. Wala rin bleeding. How can that be? Ang sabi sa amin ng anak namin na rape siya. Are you suggesting naggawa-gawa lang yun ng anak namin? No, hindi naman po sa ganun, ma'am. What I'm trying to say is, negative findings of laceration do not necessarily mean na walang rape na naganap. Okay? In some cases, the hymen may not be torn away despite repeated coitus. So what we did, kumuha kami ng sample from the patient and para madala din sa laboratory. Regarding her condition, is there anything we can do to make sure that she's all right? Binigyan ko na siya ng emergency contraception. Once the lab results are out, malalaman natin kung nakakuha siya ng STD. In the meantime, re-resetahan ko siya ng pampatulog. In case meron siyang problema sa sleeping. But you know what she needs most right now? The comfort and support from her parents. Iparamdam niyo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Okay? If you'll excuse me. Ramir, Patricia. Paparating na yung mga duty officers ng Violence Against Women and Children. Pupunta sila para kunan ng salaysay si Trixie. Dapat mabulok sa kulungan yung hype na yun. Anong ginagawa mo dito? In-invite ka rin ba ni Ina na mag-volunteer? Hindi naman kayo close personally, di ba? Actually, hindi ko alam na may party pa lang yun. Nung kasing nabubuhay pa yung sister ko, nandito ako every weekend para mag-volunteer sa foundation. Dito rin kasi siya ma-attend ng art school para sa mga may special needs. Yung ba yung anak ng boss mo? Mabait sa bata, ah. Alam mo, akala ko dati napipilitan lang si Ina mag-conduct ng outreach dahil yun yung gusto ng parents niya. Pero na-realize ko ngayon, mukhang sincere naman yung efforts niya. Hindi lang pang photo op. Minsan talaga mali yung pagkakakilala natin sa mga tao. Say cheese! You go ahead and rest now. Mamaya padadalahan na lang kita ng dinner. If you need anything, just let us know, okay? Nakausap ko na pala si Ivan. Ipe-prepare na rin niya yung mga documents niya. Isasabit natin dun sa piskal. Mag-leave ka na muna sa work mo para masamahan mo kami ni Trixie dun sa prosecutor's office. Kailangan kasi ma-certify under oath para sa affidavit niya. Excuse me. Merong susurpresahin tayo kagaya ni Ino. Meron ding i-disappoint tayo kapag lumabas na yung totoong kulay nila. Siya pa rin may pinag-uusapan natin.
Alam mo, sorry kung na-disappoint kita dahil mas kinampihan ko si Ira. Kaya lang, ano naman ang aasahan mo? Iwan ko si Ira girlfriend ko. Ako din naman na-disappoint eh. Dahil hindi ko akalain na kaya mo magbintang sa isang inosenteng tao. Naniniwala ka ba talaga na magagawa ko yun? Higit 4 na taon tayong magkaibigan, Bonnie. Dapat alam mo na hindi ko kayang magsinungaling para manira ng kapwa. Pero anong ginawa mo? Hinusgaan mo lang din ako. Kaya hindi ko na ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Kung sa tingin mo masama ako. Kasi binaliwala mo lang din naman yung pinagsamahan natin. Kakalimutan ko na lang din na naging magkaibigan tayo. Oh, mga volunteers! Kayo na muna. Balik muna ako mga bata, okay? Thanks, kuya. Ate Lilet, what's wrong? Ba't parang malungkot ka? Hindi, wala inyo. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Sure ka? Ate Lilet, kung may problema naman, pwede mo naman sabihin sa akin. Okay? Oo, okay lang ako, Ino. Balik ka na dun. Antayin mo na lang ako. Okay? Konting pictures lang, tas hatid na kita pa uwi. Salamat, Ino. Ino De Leon? Ikaw ba si Ino De Leon? Opo, ako po. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Nariw si Trixie. Hindi sana mangyayari to kung di mo hinayaang nag-iisa si Trixie these last 4 months. Kung hindi mo sana dinala dito yung anak mo sa labas, hindi tayo sana nagkakaganito. Sana pareho nating natututukan yung anak nating si Trixie. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto. Totoo ba yon? Yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Ano nangyari dyan? Kung iisipin mo, anak, mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino. Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yon? Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa siya makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo ipagtanggol ang rapist na yon?